Barangay LS 97.1. 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Love Stories. Mga kapuso, nasusukat ba ang pag-ibig? Paano malalaman kung tama lang o sobra na at nakakasira na? May mga taong hindi masukat ang pagmamahal dahil ito ay umaapaw at lumalampas pa sa karaniwan. Madalas ang ganitong pagmamahal ay nakakabuti para sa atin at kung minsan naman ito ay nakakasama. Aling pag-ibig ba ang sapat para sa iyo? Dear Papa Dudut, K-pop. Ito ang tawag sa akin ng mga katrabaho kong Pinoy kapag nagbibiruan kami. K-pop hindi dahil sa mahilig ako sa mga Korean pop stars na uso ngayon at kinakabaliwan ng mga kabataan tulad ng BTS, EXO, Blackpink at Momoland. Hindi rin dahil mahilig ako sa Korean novela at Korean fashion trends. Naging K-pop ang tawag nila sa akin dahil maliban sa singkit ako, slim at maputi ay kamukha ko daw ang gumanap noon bilang Johnny sa Korean novela na pinamagatang Endless Love. Eto Papa Dudut ang palabas na sinusubaybayan noon sa TV nang umalis ako sa Pilipinas. Ako po si Lance, 39 years old, may asawa at 2 anak na teenager. Pareho kaming nurse ng misis ko at kami ngayon ng pamilya ko ay currently nakabase sa California. Paminsan-minsan every 2 or 3 years ay nakakauwi kami ng Pilipinas kapag bakasyon gamit ang aming kaunting naipon. Looking good, moving up, moving on. May nakapagsabi sa akin noon ng mga salitang ito, ang mga dapat na sinasabi ko sa sarili ko sa harap ng salamin para kayanin ang lahat ng challenges sa buhay. Ang mga salitang ito ang pang-boost ko sa aking confidence kung napapagod na ako at gusto ko nang mag-give up. Aaminin ko sa inyo Papa Dudut na nasa gitna kami ngayon ng proseso ng paghihiwalay ng asawa ko. To make the long and complicated story short, ay hindi na kami magkasundo sa maraming mga bagay. Irreconcilable differences ang tawag dito sa mga papeles at dokumento na pinapipirmahan ng abogado namin sa isa't isa. Mga dokumento na hanggang ngayon ay pareho naming hindi napipirmahan. Hindi ko rin alam kung bakit hindi pa namin ito pinipirmahan. Kung iisipin mo Papa Dudut, parang kahit na pagpirma ng dokumentong ito ay halos hindi pa rin kami nagkakasundo ng asawa ko. Nagsimula ang usapang hiwalayan dahil sa kakulangan ng oras dahil pareho kaming subsob sa trabaho. Pinalala pa ng pagsiselos at pagdududa hanggang nasulsulan ng mga away at tampuhan sa pagitan ng mga kamag-anak namin at mga biyanan sa magkabilang panig. Madalas na kaming nag-aaway ng misis ko Papa Dudut, kaya minabuti naming maghiwalay na lamang. Teenager na pareho ang mga anak namin at sa halip na araw-araw silang madamay sa paulit-ulit na away naming mag-asawa, ay nagpasya na kaming tapusin ang lahat so we can all move on. In-explain naming mag-asawa sa aming mga anak ang aming sitwasyon. Sinigurado naming naiintindihan nila. Matatalino naman silang pareho at malapit na ring magsimula ng kani-kanilang buhay. Nangako kami na susuportahan namin sila and we will always be at their side. Pinag-usapan namin ito ng maigi at masasabi naming okay na kami sa desisyon. Okay lang kami. Kung minsan Papa Dudut, tinatanong ko sa sarili ko, dapat ba akong magalit?
Sabay kabig naman ang aking isipan na may kasamang tanong. Kung magagalit ako ay kanino naman ako magagalit? Binuo ko ang pamilyang ito for 19 years sa Amerika. Pero bakit parang manhid ako sa pagkasira nito? Hindi ba dapat nagwawala ako ngayon? Hindi ba dapat ay sinasabi kong hindi ko kayang mawala ang asawa ko sa buhay ko? Bakit hindi ko maramdaman ang sakit at pait ng sitwasyon na ito? Bakit ako manhid? Ang daming tanong, Papa Dudut. Iisa lang ang katotohanan. Manhid na ako. All is good, looking good, moving up, moving on. Sa ngayon, I eat healthy. I exercise a lot. I keep up with the fast-paced life. I am moving on, Papa Dudut. Pero sa likod ng isipan ko ay may naglalarong tanong, moving on na ba talaga ako? O running away? May tinatakbuhan ba ako? Hanggang ngayon, kahit na nagkaroon na ako ng sariling pamilya ay tinatakbuhan ko pa rin ang alaala ni Agnes. Manila, year 2000. Ito ang lugar at panahon na kung saan ay nagbago ang takbo ng buhay ko. Ang huling taon bago ako pumunta ng Amerika. 20 anyos pa lamang ako noon, binata at bagito pa lamang sa mga adventures and challenges na inihanda sa akin ng buhay. Isa pa lamang akong fresh intern noon sa isang maliit na ospital na naging malaking bahagi ng training ko bilang nurse. Tulad ng nakakarami, pinangarap kong mag-abroad. Bago makapag-abroad ang isang nurse na kagaya ko ay kailangan ng experience at credentials. Mula noon hanggang ngayon, training pa rin ang labanan sa kahit na anong trabaho. Kailangang fully prepared ka sa kung anong sitwasyon. Ang aga mo ah. The early bird catches the worm. Mabuti na yung maaga para makakuha ng magandang assignment. Pagkatapos ng training mo, early bird ang ilalagay ko sa recommendation ko sa'yo. Okay na yun, basta wag the worm. Ano bang happening ngayon sa ER? Let's see. Base sa folder merong may fractured ankle. Isang misis yung nasa corner na yon, nadula sa CR. Under observation pa siya. Yung nasa bed naman sa kabila, slight head injury. Nasagasaan ng taxi. Yung driver naman ng taxi nasa kabilang bed na high blood sa stress. Sila na rin ang nagtakbo sa sarili nila dito sa ospital. Lasing at di lang basta lasing, heavily intoxicated. Parang tabloid lang ah. Regular day sa ER. Walang exciting? Eto ang exciting. Lapit ka. Ano yan? Yung favorite patient mo, nandito ulit sa taas for check-up. Unang araw niya. Si Agnes? 3 days, full medical. Pwede bang pa-assign sa kanya? Pwede ba naman yun? Sa ER ka kaya? Sige na, please. 36 hours naman ang duty mo, diba? Kahit hindi kita i-assign sa kanya, makakasalubong mo pa rin siya. Sige na, palitan ko ng duty. I-take over ko ang schedule mo next week. Sige na, please. I-assign mo na ako sa kanya. Bawal eh. Mahabang bakasyon din yun para sa'yo. Ayaw mo nun? Mas makakasama mo na matagal yung boylet mo. Shh! Huwag kang maingay dyan. Ako nang bahala sa'yo. Ewan, basta. Pag-iisipan ko. Kahit magkulong kayo sa bahay ng boylet mo. Ano ba? Bad ka. Sabi ko huwag kang maingay dyan eh. Sige na kasi, payagan mo na ako. Okay, fine. Total, early bird ka naman. Ayan! Thanks, Mamu! Mga kung tawaging mamu, oy. Ating lang to ha. Sure. Excuse me, hindi boylet yun. Forever ko na yun. Papa Dudut, March 12, 2000. Nang una kong makita si Agnes. First day of duty ko pa lamang noon sa ospital nang una kong nakita siya. Kulang ang staff noong araw na yon kaya nagboluntaryo akong magdala ng supplies sa nursery section ng ospital. Pink ang unang uniform na pinasuot sa akin. Sa pagdating ko sa nursery dala ang isang kahon ng supplies ay kitang-kita kong
naginhawahan ng pagmumukha ng nurse na on duty dahil kanina pa pala niyang gustong mag-CR pero hindi siya makaalis dahil mag-isa lang siya at walang magbabantay sa mga bata. Ibinaba ko muna ang kahon at sinabing ako na lang ang magbabantay kahit ilang sandali habang wala siya. Nagpasalamat ang nurse at dali-daling nag-excuse para pumunta ng CR na nasa dulo pa ng floor. Naiwan ako ng ilang minuto kasama ang 4 na sanggol na mahimbing na natutulog sa nursery. Tahimik sa nursery room. Nang inilibot ko ang aking paningin sa loob ng kwarto, ay nakita ko sa viewing window ang isang babae na nakasuot ng kulay blue na damit na pampasyente na binalutan ng sweater na maroon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko si Agnes. May dimple siya sa kanang pisngi. Ito ang unang napansin ko noong nakita ko siya. Maputi si Agnes at medyo singkit. Mas matangkad lang ako ng kaunti sa kanya sa taas kong 5'7". Nakadungaw siya sa bintana ng nursery at pinapanood ang mga sanggol. Ang akala ko noon ay nanay siya ng isa sa mga babies na nasa nursery. Ang bata naman niyang ina, ang sabi ko sa sarili ko. Halos magkaedad lang kami, Papa Dudut. Dahan-dahan kong binuhat ang sanggol na tinitignan niya at nilapit ito sa viewing window para makita niya ng malapitan. Feeling proud ako noon, Papa Dudut. Bilang bagitong nurse, pakiramdam ko ay may nagawa akong magandang kontribusyon sa mundo nang ilapit ko ang sanggol sa kanyang ina kahit may makapal at malawak na salamin sa aming pagitan. Sandaling nagtagpo ang aming mga tingin. Parang tumigil ang mundo ng mga sandaling yon. Mapungay at maamo ang kanyang mga mata. May dimple din pala siya sa kaliwang pisngi. Sayang, sabi ko sa sarili ko, taken na siya. Naputol ang sandaling yon nang biglang bumukas ang pinto ng nursery. Paglingon ko sa likuran ay nakabalik na ang nurse on duty. Kumaway siya sa babae sa bintana, hudyat na kilala niya ito. "Hi Agnes," ang sabi ng nurse sa mahinang boses para hindi magising ang mga sanggol na natutulog. Sinundan ito ng pabulong na, "Kumusta ka na?" Sabay turo sa babae sa bintana nang halos walang lumalabas na tunog mula sa kanyang bibig. Thumbs up ang sagot ni Agnes mula sa labas. Kompleto ko nang nakita ang kanyang dimples, left and right. Para siyang mas batang Alice Dixon. Nag-disappear ang kanyang mga mata sa tuwing ngumingiti siya. Monthly check-up pala ni Agnes noong araw na yon at ang sabi sa akin ng nurse on duty abang hindi inaalis ang tingin at ngiti kay Agnes. "Hindi siya ang nanay ng bata. Magtanong ka kasi. Huwag kang basta-basta." Formal kaming nagkakilala pagkatapos ng sandaling yon sa nursery. Ipinakilala siya sa akin ni Mamu na naging supervisor na ng training ko matapos ang ilang buwan. Halos monthly ang check-up ni Agnes, kaya madalas ko siyang nakikita. Dahil maamo ang kanyang mukha at hindi siya nahihiyang makipag-usap kahit kanino man, ay naging kaibigan na niya ang karamihan sa mga doktor, nurses at hospital staff at pati na rin ang ilang mga pasyente na nakakasabay niya. Unti-unti nang nahuhulog sa kanya ang aking puso at tuwing nakakausap ko siya, ay lalong bumibilis ang tibok nito. Aaminin ko na iisa pa lamang ang naging girlfriend ko at noong high school pa ako noong naging kami. Nagkahiwalay kami noong magkolehiyo na siya sa ibang lugar. Broken hearted ako noong nangyari yon at ibinuhos ko sa pag-aaral ang aking atensyon. Ngayon ko lamang ulit naramdaman ito, pero sa pakiramdam ko, ito ang mas totoo at tunay na pagmamahal. Once or twice a month ay nakakapag-usap kami ni Agnes at madalas na nabibiyayaan ng mas mahabang kwentuhan tuwing naa-assign ako sa kanyang floor.
Salamat kay Mamu dahil mas madalas din ang pagkakataon na yon. Kumusta ang paborito kong patient? Heto, mahina pa rin ang puso. Dito ka sa tabi ko, Lance. Ha? Magra-rounds na si Doc eh. Baka mahuli tayo kung ano pang isipin. Ano ka ba? Kailangan ko lang ng alalay sa pagtayo. Nandito ka lang last month ha. Hindi ko ina-expect sa'yo ang sagot na mahina pa rin ang puso. Dapat strong and fighting. Ang bilis ko kasi mapagod lately. Mabilis kesa sa dati? Mas mabilis pa kesa mabilis na dati. Kumusta naman ang favorite nurse ko? Well, galing ako sa ER. Merong may fractured ankle, may nabundol ng taxi, may lasing na nagulpe. Regular day. Parang headlines ng tabloid ah. Yan din ang sabi ko sa chief nurse ko eh. Si Mamu? Ayaw nga niyang patawag ng Mamu eh. Nasilip mo ba ang folder ko? Anong sabi ng detail ko? Agnes, mahina ang puso mo. Hindi ka dapat palaging napapagod. Pagod na ako, Lance. 2 araw kada buwan ang schedule ng check-up ni Agnes sa ospital. Bata pa lamang siya ay mahina na ang pinakamalaking ugat na nagdadala ng dugo mula sa kanyang puso papunta sa buong katawan. Ang delikado sa kondisyon niya ay maaaring bumigay ito kahit na anong oras kaya dapat ay regular ang monitoring. Hindi maiging makapaglabas ng dugo ang kanyang puso kaya nahihirapan itong magtrabaho ng maigi. Mode of lifestyle ang cause nito para sa karamihan. Sa madaling sabi ay bunga ng pagpapabaya sa katawan. Kay Agnes naman, pinanganak na siyang may ganito. Sa madaling sabi, hindi niya kagustuhan. Papadudot hindi naging sagabal para kay Agnes ang kanyang kondisyon. Nagtuturo siya sa prep. Kung bawal ka nga naman sa stress ng panganganak, edi palibutan mo ang sarili mo ng mga bata. Iningatan ni Agnes ang puso niya dahil gusto niyang mabuhay. Gusto niyang magpatuloy at eto ang dahilan kaya pabalik-balik siya sa ospital, siya at ang kanyang ina. Ang bawat tao sa mundo ay may kanya-kanyang tungkulin. Ang bawat tao ay may papel na ginagampanan. Kadalasan ay hindi lang isa kundi 2, 3 o mas higit pa. Para sa akin bilang nurse, 3 ang uri ng tao. Ang mga tagasagip ng buhay, ang mga gustong magpasagip, at ang mga tao na ayaw magpasagip. 5 buwan matapos kaming unang magkakilala, August year 2000. Binanggit ni Agnes sa akin ang mga salitang hindi ko makakalimutan. Hanggang ngayon ay ito pa rin ang naririnig ko sa aking isipan. Ang sabi niya ay pagod na raw siya. Pagod na sa kakatingin mula sa labas ng mga bintana. Pagod na sa paghahangad ng mga bagay na hindi naman magiging kanya papadudot. Bakit ganon? Kung sino pa ang matinding magmahal ay siya pa ang mahina ang puso. Kung sino pa ang gustong magpasagip, siya pa ang halos wala nang makapitan. Dapat kasi may motivation ka para gumaling ka. Anong motivation ko para gumaling? Alam ko na. Papasyal tayo sa mall. Sa may arcade, Dance Revo, yung ganun. Dance Revo? Uso pa ba yun? Maganda yun. Exercise para sa'yo. Paano kung mapagod ako? Di ba sabi mo bawal ang mapagod? Oo nga no. E di, laro na lang tayo ng mga video game. Yung car racing. Bawal din ang too much excitement. Aba, parang mas ikaw pa ang nurse sa ating dalawa. Labas-pasok ako sa ospital mula grade 1, no? Maniwala ka, dapat bigyan ako ng PhD sa medicine dahil memoryado ko ng mga sakit ko. Alam ko na. Uupo na lang tayo sa bench sa mall. Tapos, manonood tayo ng mga nagsasayaw. Matagal ko nang ginagawa yan. Hindi na bago yan. Ibahin mo this time. Anong difference? This time, may kasama ka. Hehehe. Magtrabaho ka na nga. Mag-superhero ka na dun sa ibang room ng hospital. Oo, gusto mo manlait?
Manlalait tayo ng mga sumasayaw. Gusto mo yun, di ba? Sige, fine. Oo na. Ang motivation ko ay manood ng mga sumasayaw at manlait. Salamat, Lance. Salamat sa ano? Nurse kasi ang palagi kong kasama kapag namamasyal. Ano ba ang tingin mo sa akin? Friend. Friend? Kaibigan. Nurse din ako. Ayoko kasi impose sa isang friend na bantayan ako. Ayokong obligahin. Voluntary ko naman ginagawa to. Aba, Nurse Lance, may pinapahiwatig ka ba? Aba, Patient Agnes. May magagalit ba? May magagalit ba kung ano? Doc, good afternoon. How are you feeling today, Agnes? Mabuting umingiti ka na. Mas magaan na po ang pakiramdam ko ngayon, Doc. Nasaan ang scan niya? Eto po, Doc. So, bakit palagi kang napapagod lately? What have you been doing different? Doc, hindi ko rin po alam eh. Regular stuff, I guess. We have to run more tests. You really have to stay for 3 days. Paano po yung trabaho ko, Doc? You need to take a rest. Stay away from stress. Nagtuturo ka pa ba? Opo, Doc. Nursery level pa rin. Nako, makukulit na mga bata pa man din. Baka yan ang source ng stress mo. I'll make my rounds muna tapos babalikan kita mamaya, okay? Meanwhile, you just relax. Sige po, Doc. Lance, are you coming? Yes po, Doc. See you later. Kadalasan papadudot ay 2 araw lamang kada buwan ng check-up ni Agnes. Pero dahil siguro sa sobrang pagod sa trabaho ay nadagdagan pa ng 1 araw ang check-up niya sa pagkakataong ito para daw i-monitor pa ng maigi ng mga doktor ang kanyang kondisyon. Inaamin ko na hindi unusual ang pag-i-extend ng check-up pero regular itong ginagawa kapag may kailangan pang i-verify sa mga test results. Second day ni Agnes sa ospital noong natapos ang 36 hours na duty ko. Bago ako umuwi after ng duty ko ay pinuntahan ko muna siya sa kanyang kwarto para magpaalam. Aaminin ko, papadudot, magmula ng unang nakilala ko si Agnes hanggang sa ngayon ay masasabi kong minahal ko na siya. Minahal ko siya dahil matapang siya. Minahal ko siya dahil hindi siya takot mangarap at abutin ito. Minahal ko siya sa napakaraming dahilan. Hindi siya mahirap mahalin. Pero paano ko ito sasabihin sa kanya na hindi niya ako pagtatawanan? Dapat ko pa bang sabihin? Noong mga panahon na yon dahil bata pa ako ay hindi ko iniisip ang mga komplikasyon ng buhay. Nurse ako sa ospital, pasyente naman si Agnes. Alam ko na kailangang mag-maintain ng professional distance at hindi dapat maging masyadong personal sa mga pasyente. Pero mapipigilan mo ba ang puso mo na magmahal? Kaya mo bang idikta sa damdamin mo kung kanino ka magsasabi ng I love you? Napatigil ako sa aking iniisip habang palabas na ng elevator papunta sa room ni Agnes. I love you? Sabi ko sa sarili ko. Tinamaan ka na, Lance. Wala noon sa kwarto ang kanyang nanay na hindi ko pa lubusang nakikilala. At hanggang ngitian lang kami sa hallway ng ospital. Pagpasok ko sa kwarto ay naabutan kong nakatingin sa bintana si Agnes. Malayo ang kanyang tingin ng mga sandaling yon. Baka sa kanyang mukha ang malalim niyang iniisip. Habang sa likod naman ng aking isipan ay sumisigaw ang mga salitang mahal mo siya, Lance. Ito na ang forever mo. And I am willing to take the chance dahil she is worth it. Knock knock. Uy, Lance. Akala ko nakalimutan mo na ako. Pwede ba naman yun? Patapos na ang duty mo ah. Dinalang kita ng specialty ng kitchen. Ano yun? Gulaman. Gulaman? Gulaman. Soft diet ka daw muna, sabi ni Doc. Sa laki ng kitchen nyo dito,
Gulaman lang ang specialty? Hindi lang basta gulaman. Kulay pink na gulaman. Mukhang pagod ka na. Uwi ka na para makapagpahinga ka na. Dumaan lang ako para mag-goodbye and good night. At ipaalala sa'yo yung date natin paglabas mo. Nakaschedule na. Kasama sa mga calendar ng check-up ko. Magpagaling ka ha, para makapasyal tayo. Sasamahan mo ko as a nurse o bilang kaibigan? Hindi ba pwedeng both? Uuwi lang ako para matulog tapos bibisitahin kita bukas. Sige, para may kausap ako. Susunduin ako ni Mami bukas. Ipapakilala kita. Anong gusto mo? Flowers o snacks? Flowers. Pink. Para magkakulay naman sa white rooms ninyo. Hospital to, hindi hotel. What do you expect? Flowers. Pink. Tanong lang, kapag off-duty ka at pupunta ka dito, naka-uniform ka pa rin ba ng puti? Ma'am Agnes, ano po sa off-duty ang hindi nyo gets? Naisip ko lang kung off-duty bang nurse ay hindi na siya nurse. Stop flirting with me, Ma'am Agnes. Magsuot ka na rin ng pink para alam kong seryoso ka. I'll see you tomorrow. Rest well. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Alas 7 na ng gabi nang makarating ako sa aming boarding house, Papa Dudut. Naligo muna ako bago matulog. Aagahan ko ang pagising, ang sabi ko sa sarili ko, para mabili ang bulaklak na bilin ni Agnes dahil bukas ko siya bibisitahin. Sabay sa pagtulog ko ng gabing yon, Papa Dudut, ay ang pagdaloy ng mga alaala ng kanyang ngiti noong paglabas ko ng kanyang kwarto sa ospital. Sabay sa pagtulog ko ang hangad na sana dumating na ang bukas. Sa panaginip ko, dala ko ang mga alaala noong una naming pagkikita at kung paano naging instrumento ng pagkakakilala namin si Mamo. At noong araw na bitin ang staff ng ospital. Naalala ko pa ang makapal at malawak na salamin sa pagitan naming dalawa ni Agnes habang hawak ko ang sanggol na ang akala ko ay anak niya. Mahimbing na ang tulog ko nang magsimula sa panaginip ko ang pagdaloy ng mga alaala noong tulak-tulak ko siya sa kanyang wheelchair papunta sa hallway hanggang sa labas ng garden ng ospital para magpaaraw isang umaga. 3 paso ng bougainvillea sa isang maliit na balcony. Ito lang ang bumubuo ng tinatawag naming garden sa 2nd floor na nakaharap sa silangang bahagi ng buong avenue kung saan ay kitang-kita ang pagsikat ng araw. Pero para sa amin, noong mga sandaling yon, ito na ang park na pasyala namin tuwing umaga kapag on duty ako. Malalim na ang tulog ko nang sa panaginip ko ay inilipat niya ang kanyang kamay sa aking kamay at nagpapasalamat sa panahon na magkasama kami. Ngunit bigla akong nagising nang sinabi niya sa aking panaginip ang mga salitang, "Ano kaya ang pakiramdam kapag sumuko na ako?" Bigla akong nagising, Papa Dudut. Balisang-balisa sa aking kama. Bumangon ako at uminom ng isang baso ng malamig na tubig sa kusina ng aming boarding house. Pagtingin ko sa aking relo, alas 5 na ng umaga. Naka10 oras din ako ng tulog. Ito ang pangatlo at huling araw ni Agnes para sa kanyang check-up. Pagkatapos nito ay nakaschedule na siyang i-release. Naalala ko pa yung araw na yon. Maaga akong nagising, naligo at nagbihes. Hindi ako nag-aagahan dahil plano ko siyang saluhan para sabay kaming kumain. Papunta ako sa palengke para maghanap ng pink na bulaklak na bagay para sa kanya. Pagdating ko doon, ang daming pink na rosas. Bibilhin ko na sana ang inaabot ng tindera na isang ready-made bundle, pero nakita ko ang isang balde ng mga hindi pa nakataling rosas. Sa halip na bibili ng ready-made, ako na lang ang gagawa ng bouquet para espesyal.
Kaunti lang din naman ang dagdag na bayad. Nakasuot din ako ng pink na t-shirt noon as requested. Pero hindi ako nakahanap ng buong kulay na pink, kaya pink na lang na may blue stripes ang sinuot ko na regalo pa sa akin ng nanay ko nung nakaraang birthday ko at hindi ko pa nasusuot. Papadudot, panahon na ng tag-ulan noon. 10:00 na ng umaga pero makulimlim pa rin at medyo umaambon nang makarating ako sa ospital. Oh, bakit nandito ka? Bumibisita lang. Dadalan ko ng bulaklak si Agnes. Ha? Pink daw ang sabi niya. O ito, pink. Hindi mo ba alam? Ang alin? Wala nagsabi sa'yo? Bakit? Lance, ano ba? Huwag ka dito magtaas ng boses. Anong nangyari kay Agnes? First name basis na kayo ng pasyente mo? Nasaan si Agnes? Huwag ka dito gumawa ng eksena, may mga pasyente. Lance, ano ba? Maging professional ka nga, Lance. Ipinapahiya mong sarili mo. Ano ba kasi ang nangyari? Sasabihin ko sa'yo pero kumalma ka. Utang na loob, kumalma ka. Hindi pareho tayong mananagot dito. Okay, fine. Nasaan na siya? Inilipat siya sa ICU. Inatake siya kagabi. Yun lang ang alam ko. Hey, yun lang ang alam ko kasi professional ako. Read between the lines. Hindi ako duty sa floor niya. Dito ako sa ER tulad mo. Dito ka sa ER. Hindi ako naka-duty ngayon. Hindi ka pwedeng pumasok doon, Lance. Bawal ang bisita. Pagdating ko sa ICU ay nakita ko si Agnes. Tahimik siyang nakahiga. Ang daming aparato ang nakakabit sa kanya. Habang nakatayo ako sa labas ng kanyang kwarto, nakadungaw sa selyadong bintana, mahigpit ko pa ring hawak ang dala kong mga bulaklak para sa kanya. Bumabaha ng magkahalong kaba, takot at pag-aalala sa isipan ko. Sa buong panahon na magkasama kami, bakit hindi ko naisip ni minsan na pwede pa ring mangyari ito? Ang sabi ko sa sarili ko, siguro dahil feeling ko ay superhero ako na kaya kong sagipin kahit sino na gustong magpasagip. Pero kapag ayaw magpasagip, sasagipin ko ba? Lumapit ako sa salamin. Isang makapal at malawak na salamin na naman ang namagitan sa amin. Pero this time ay wala kahit isa sa amin ang nakangiti. Ikaw si Lance? Po? Ako ang mommy ni Agnes. Sabi niya kagabi magdadala ka daw ng pink flowers at nakapink ka. Nung nakita kitang paparating, alam ko kung sino ka. Ikaw si Lance. Kumusta po siya? Inabutan siya dito ng sakit niya kagabi. Mabuti na lang at sumabay sa check-up niya. Mabuti na lang dito nangyari at hindi sa ibang lugar. Nagtatawanan pa po kami kahapon bago ako umalis. Alam mo ba, hate niya ang pink? Pero no more room daw for hate kaya in-embrace niya pati ang kulay na yon. Kaya yata niya pinasuot sa'yo at pinadala ka ng pink na bulaklak. It's her way of saying that she likes you. I think gusto niya makita yon. Sanay na ako. Ganyan talaga ang kondisyon ni Agnes. Unpredictable. Nurse ka, di ba? Opo. Alam mo kung gaano kakritikal ang kondisyon niya. Ironic, hinanda ko na ang sarili ko sa ganitong pagkakataon. Ayaw makita ni Agnes na mahina ako. Pero heto ako ngayon. Hindi ko na naman alam ang gagawin. Ano pong nangyari? Nagkukwentuhan lang kami. Tapos bigla siyang dumain na masakit ang tiyan niya. Akala ko sa kakatawa. Akala ko din yung ulcer niya. Tapos kumalat ang sakit sa kanyang dibdib. Dumating na ang mga nurse nung mangyari yon. Sorry po, wala po ako nung nangyari yon. It's okay. Palagi ka niya nga babanggit sa akin. Ikaw din ba yung nasa nursery noon? Yung nakapink daw na naglapit ng bata sa bintana para makita niya? Akala ko siya ang nanay, kaya ipinakita ko. Nung nakilala ko siya, sabi niya po pagod na raw siya katitingin lang sa labas ng mga bintana. Pagod na daw siyang mag-wish ng mga ganong bagay para sa kanya. Sabi niya gusto daw niyang magkaanak.
Hindi kaya ng heart ni Agnes ang magpuntis, lalo na ang mga anak. Pero gusto daw niya anak na babae. Para pag naiwan daw niya ako, kapag maiwan na niya ako, para may kapalit daw siya sa buhay ko. Ma'am, Lance, iho, this is it na daw sabi ni Doc. Naghihintay na lang tayo. Mabuti nakarating ka. Matapos ang regular check-up na 2 days kada buwan, ito ang first time na ni-require si Agnes na mag-stay ng 3 days dahil may kinukumpirma pa sa kanyang mga lab results at test. Sa pangatlong araw, ang plano sana ay mamasyal kami ni Agnes, manood ng mga sumasayaw sa mall, maglakad-lakad for exercise at kumain sa food court. Okay lang din sana kung kasama ang nanay niya. Pero sa ngayon, sa pangatlong araw na ito ay nandito lang kami. Naghihintay at ilang minuto pa lang magmula nang dumating ako ay parang habang buhay na ang paghihintay namin ng kanyang ina. Hindi na nasundan pa ang aming pag-uusap matapos niyang magpasalamat na dumating ako. Pero ramdam namin ang pagbuhos ng emosyon na parang ang dami na naming sinasabi sa isa't isa. Tanging ang tunog na lang ng respirator at ang beep ng heart monitor ang pumuno ng spasyo sa loob ng maliit na kwarto ng ICU. Minabuti ko munang puntahan si Mamu. bakit hindi mo sa akin sinabi kagabi? Nagagalit ka ba? Sana sinabi mo man lang sa akin. Bakit ka nagagalit? Relative ka ba niya? Boyfriend ka ba? Nurse ka dito, Lance. Baka nakakalimutan mo, trabaho mo to. Bawal ang... Hindi ka pwedeng ma-involve sa patients mo ng ganito. Mahal ko si Agnes. Kumising ka nga. Crush siguro, oo. Admiration possible dahil strong fighter siya. Hindi pwedeng minamahal mo agad ang kahit sinong pumasok sa ospital na to. Dahil Lance, nurse ka. May obligasyon ka kung saan kailangan mo to think straight all the time. And you're not thinking straight now. Ang mundo ng nurse napapalibutan ng mga may sakit. Hindi ka dapat nagpapapekto. Sino ka ba para sabihin sa akin kung ano ang dapat at hindi ko dapat maramdaman? Madami na ako nakita mga nurse at mga doktor na dumaan sa ganyan. Maniwala ka sa akin. Sa galing mong yan, kahit ilang ulit ka mag-training dito o sa ibang ospital, hindi mo matututunan na maglagay ng distance between you at sa pasyente mo. Kailangan ikaw mismo ang mag-define ng line na yon. Bata ka pa, Lance. Sabi ko ipapasyal ko siya eh. Lance, kinukompromiso mong trabaho mo sa ospital na to. Kapag nangyari to sa'yo, kapag ang mahal mo nasa ICU na yun, iiwanan mo ba? Masanay ka na, Lance. Hindi lahat ng tao kaya mong iligtas. Pagbalik ko sa ICU ay naabutan ko ring nakaupo ang nanay ni Agnes. Tahimik pa rin sa loob ng kwarto. Tanging paghinga at pagtunog lang ng heart monitor ang naririnig. Inhale, exhale, beep. Inhale, exhale, beep. Inhale, exhale. Hanggang huminto na ang kahit na anong tunog ng paghinga na nasundan ng isang mahabang beep. Wala na akong narinig pagkatapos noon. Tinawag namin ang nakamonitor na nurse on duty. Mabilis na pumasok ang iba pang mga nurses sa room na nasundan din ang pagdating ni Doc habang ang lahat ay gumagawa ng paraan para i-revive si Agnes. Sa gitna ng kaguluhang ito ay parang wala pa rin akong naririnig. Para akong nabingi na kahit alam kong maingay na, sa loob ng room ay wala pa rin akong naririnig. 11:58 AM ay nakita kong sinulat ng nurse sa hudyat ni Doc ang oras sa clipboard kung saan ay nakalagay ang detalye ni Agnes. Wala akong narinig. Dahan-dahan akong umatras palabas ng kwarto. Wala na rin akong naramdaman pa. Sa 20 taong laban niya sa sakit na ito, sumuko na rin siya. Doon nagsimulang magmanhid ang damdamin ko.
tuluyan nang namaalam si Agnes. Ang bilis, ang sabi ko sa sarili ko. Parang sa pakiramdam ko ay 3 araw ko pa lamang siyang nakasama at parang ngayon ko pa lamang siya nakikilala ng husto. Parang kulang pa dahil gusto ko pa siyang kilalanin ng lubusan. May ibang mga tao na nakikilala lang nila ang isang tao kapag magkasama sila ng 3 taon. Ang iba naman ay kapag 3 taon na. Ilang buwan pa lamang kaming magkakilala ni Agnes pero parang buong lifetime na ang panahong kasama ko siya, kaya naman parang ang pakiramdam ko ay isang buong lifetime ang nawala sa akin ng araw na yon. Halos 1 linggo ang lamay. Maraming nagpunta mula sa ospital, mga doktor, nurses, hospital staff, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga estudyante at mga magulang nila. Pati ang ibang mga namumukhaan kong naging pasyente ay bumisita dahil naging kaibigan nga ni Agnes ang lahat. Masaya silang nagkwekwentuhan tungkol sa mga memories nila kasama si Agnes at kung paano sila nagkakilala. Nakailang beses ako ng pagbisita sa lamay pero hindi ko maintindihan dahil parang wala akong maramdaman. Makalipas ang 1 linggo, inilibing na si Agnes. Pagkatapos nito at nang umuwi na halos lahat ng nakilibing ay saka lamang kami nakapag-usap ng kanyang ina. Salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. Salamat din po na hinayaan niyo akong makilala ang anak niyo. Hindi tama ang ganito. Hindi dapat magulang ang naghahatid sa kanyang anak sa libingan. Obligasyon ng anak yun. Ang obligasyon ng magulang ay magsilang, magpalaki, magpaaral at mag-alaga ng mga apo. Dapat nilalampasan ng anak ang buhay ng kanyang magulang. Tita, ayaw po ni Agnes na nakikita kayong ganyan. Baka magkasakit po kayo. Pagpasensyahan mo na ako. Tama ka. Ayaw din ni Agnes na nakikita akong ganito. Okay lang naman po pero pagkatapos niyong mailabas, balik ulit. Go, go! Natutunan ko po yan kay Agnes. Makikita pa ba kita? Sana po. Para makapagkwentuhan pa po tayo tungkol kay Agnes. Pero nag-apply po ako sa Canada. Malaki po ang demand para sa mga nurse doon. Looking good. Moving up, moving on. Opo. Tandaan mo yan palagi. Na-realize ko yan lately na ugali pala namin ni Agnes yan. Every time pagkatapos magkasakit ni Agnes, kapag gumaling na siya, humaharap kami sa salamin and we say, looking good, moving up, moving on. Looking good, moving up, moving on. Paano ko mamahalin ang isang taong nasa ala-ala ko na lamang? Dumiretso ako sa ospital pagkatapos ng lamay para kolektahin ang mga gamit ko mula sa locker. Nagpasalamat din ako kay Mamo dahil yon ang huling araw ko sa ospital. Habang naglalakad ako papalayo, saka lamang nagsimula ang aking pagluluksa. Itinago ko ang galit at pagdadalamhati sa lakas ng pag-ulan ng mga panahon na yon dahil simulan na ng panahon ng bagyo. Ikinubli ko ito sa lakas ng hangin at sa ingay ng pagbuhos ng ulan. Doon ko lang nalaman, habang buhay kong mamahalin ang isang ala-ala. May mga tao na ang problema nila ay love life. May mga tao na ang reklamo nila ay hindi pinapansin ng mga type nila. May mga tao na ang problema lamang ay ang kawalan ng komunikasyon. May mga tao naman na ang problema ay kakulangan ng panahon. Sa mga problemang ito ay bumibigay na agad ang damdamin nila. Ako, paano ko pa siya mayayakap? Hindi na. Taong 2001 nang ma-approve ang mga papeles ko at tumuloy na ako papunta sa Canada. Ito muna ang naging first destination ko noon bilang nurse
kung saan ay 3 taon din ako nagstay. Dito ko na nakilala si Virgie na kapwa kong nurse at naging asawa ko. Pinilit kong kalimutan si Agnes pero hindi ko magawa. Palaging laman siya ng aking alaala. Paano ko nga ba makakalimutan ang lahat ng yon? Second year namin sa Canada nang pinanganak namin ang aming panganay. Nang makita ko siya at mahawakan, nang yakapin ko siya sa harapan ng asawa ko, saka ko lang finally nasabi sa sarili ko na looking good, moving up and moving on. Taong 2004 nang lumipat kami sa California at dito na nagsettle down. Dito na rin pinanganak ang aming second child. Inaamin ko, Papa Dudut, nag-move on ako pero hindi ko na naibalik ang dati kong pakiramdam. Nagmanhid ang damdamin ko at natakot akong ibigay ang aking buong sarili kahit may mga anak na ako. Paano ba nasusukat ang pag-ibig? Paano ba nasusukat ang bawat tibok ng puso? Ang sabi ng iba, depende sa mga aparato na kinakabit sa katawan mo. Ang sabi naman ng iba, depende sa haba ng pagsasama ninyo at meron din namang mga nagsasabi na depende sa higpit ng yakap, sa dami ng luha, sa lakas ng tawa. Noong nakaraang buwan ay muli kaming nag-usap ni Virgie. Pinag-usapan namin ang aming sitwasyon, ang lagay ng mga bata at ang paghahatian ng mga ari-arian. Hanggang napag-usapan namin kung ano ang pakiramdam namin sa ngayon. Sa halos 18 years naming magkasama ay never kong naikwento sa kanya ang tungkol kay Agnes. Ngayon lang, nang simula ay nagalit si Virgie hanggang sa naintindihan niya. Hanggang hindi na siya umimik. Tinanong ko kung pwede ba naming subukang muli at hinawakan lang niya ang aking mga kamay at sinabing hayaan na lang namin na ang tadhana ang gumawa ng paraan. Kung meron, meron pa. Sa ngayon ay wala. Hindi nagtatapos dito ang kwento ng buhay, Papa Dudut. Patuloy nating isinusulat ang direksyon kung saan tayo patungo. Hindi man kami nabigyan ng mahabang panahon ni Agnes ay nabiyayaan naman ako ng pamilya na mamahalin ko ng walang kondisyon. Sa ngayon ay may sariling buhay na sinisimulan si Virgie. Ang mga anak ko na 1 taon lang ang pagitan sa isa't isa ay 17 and 16 years old na at gusto na rin magsimula ng sariling buhay. Naniniwala ako na patuloy nating binubuo ang ating kasaysayan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagkakataong ma-share ang kwento ko. At sana ay may mga nakapulot ng aral dito na kailangan nating bigyang halaga ang bawat pagkakataon na kasama natin ang mga mahal natin sa buhay habang merong pang panahon. Ang inyo pong kapuso at kabarangay, Lance. Maraming salamat, Kapusong Lance, sa pagbabahagi ng iyong barangay love stories. Tama ka sa mga sinabi mo sa huling bahagi ng iyong sulat. Sa bawat pagkakataon na kasama natin ang mga mahal natin sa buhay, habang merong pang panahon ay bigyan natin ng halaga ang mga panahon na yon na kasama natin sila. Hindi masama na alalahanin natin ang ating mga nakaraan. Pero kung ito ang sagabal natin sa pagkakaroon ng matahimik na buhay kasama ng mga bago nating mahal sa buhay, oras na siguro para mag-isip-isip ka. Hindi pa huli ang lahat sa inyo ng asawa mong si Virgie. May panahon pa para ayusin mo ang inyong pagsasama. Subukan mo. Gawin mo ang makakaya mo para maibalik ang dating sigla ng inyong pagsasama. Naniniwala ako na hindi magugustuhan ni Agnes na mag-suffer ka mula sa kanyang alaala. Subukan mo na kausapin si Virgie at humingi ng pangalawang pagkakataon. Hanggang sa muli, mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories.
Barangay LS 97.1.